Pakita ko lang yung itsura ng loob ng bearing. Ito yung mga kalakalawang. Oh. At ito yung bearing sa loob. Malaki na yung alog eh. Kaya talagang palitin. At malaki yung plate. At sa mga nagtatanong kung magkano bili ko na ito. Nasa 150 plus sa auto supply. Kunin nyo lang yung sample, itong sample. Tapos punta nyo dun. Alam naman nila yung part number niya. 604 yung ano niya. Part number niya. So bibigyan ko lang kayong comparison. Ito Koyo. Ito NSK. At napansin ko ito parang plastic lang to. Pero itong Koyo bakal nito niya. Tapos meron siyang tatak na Japan. Parang mas okay itong Koyo. Pero sabi ng iba, Japan made daw to. So bago natin lagay, kailangan malinis. Okay na siguro yan, malinis na yan. At ilalagay na natin yung bearing. So tapos na itong side. Ito yung para maikabit sa speedometer. Ito yung mauna bago itong parang o-ring nya. Para hindi pasukan ng tubig yung bearing. Wala akong mabilhan kaya binalik ko yung dati. So ayan na, ilagay na yung isa at ikakabit ko na dyan. Isunod natin na ayusin to kasi mas malagutok dito eh. Ayan, natanggal ko na yung nuts. Ayan na naman yung center bearing. Tatlo pala yung bearing na ito kasi mayroon pang isang bearing dito sa sprocket. Ayan na. Ayan yung nasa gitna. Ayan. At kalawang na ulit. Kaya tatlo yung palitan natin dito. At ang part number niya 6303. Tignan ko mamaya dyan kung parehas. Itong dalawa parehas eh. Ito na lang dito sa may sprocket bearing kung ano to. Anong part number niya. Ito yung nakuha natin dito sa sprocket bearing. Ang part number niya ay 6204. Dalawang parehas tapos dito sa 6204. So lagyan natin ng grease yung bearing. Konti lang yung nakalagay pag stock eh. At napansin ako hindi pala pare-parehas yung cover nila dito. Kasi yung cover sa front ng front wheel bearing, ito bakal, ito plastic din. Ay hindi pala pare-parehas. Napansin ko din na walang naka-engrave dito na Japan. Mukhang langanin Binili ko to sa auto supply. Parang na pentel pen lang nakasulat Try natin. Baka tatagal. Baka original naman to. So tambakan ko ng grass. Lahat na yan. So ayan na, patambakan na. At ilalagay natin yung cover. Ito may nalagyan ko ng cover. Ayan. At isasalpak na lang dito. At bukas, test ride natin. Gamitin natin pagpasok sa trabaho para maramdaman natin yung improvement. So last na bearing to dito at matatapos na. Kakabit na natin mamaya. May malaki tayong problema. Putol yung lock niya. Yan Kailangan natin bumili ng isang kadena. Buti napansin ko dito. Sabi ko hugasan ko muna. Ayan, delikado yan.
putol na eh. Hinala ko replacement to eh. Kasi base sa napanood ko sa mga original, rivet type yan. Itong lock niya dito. Buti talaga nakita natin eh, no? Hugasan ko sana, tanggalin ko. Buti nakita natin. Ito pa isa problema ko, naglilik yung shock. 2.5 na naman yan. So ayan yung itsura ng bearing natin pagkalagpas ng kulang-kulang 3 taon. Yan, may kalawang na at ito wala nang grasya at hindi na maikot hirap na ikutin. So dapat talaga pag nakaramdam ng lagotok, lalo na pag arangkada, ay i-check ang bearing kasi isa yun yung cause. At saka pag sa cornering din medyo kumigewang. Ayun yung ma-experience ko dito. So as of now okay na. Ayan. Palit tarap at saka likod. Test ride na lang. Alright, good morning idol. Gagamitin na natin yung ating motor at papalitan ko ng chain lock. Ito, hindi ko napalitan kahapon kasi gabi na eh. So ngayon papalitan natin. Madali lang naman yan. So ang nangyari ito, naputol. Delikado to pag high speed ka, talagang matutulo yan. Ayan so ito ipapalit ko. So ayan, natanggal na natin. Meron tong o-ring eh. Ayan 4 na o-ring. Ayan, para sure. Ayan. Ayan. Ang 2 o-ring. Tapos ito. Tapos yung chain lock. Ayan. Ito mga spare natin to. Grabe naman netong traffic na to. Dito tayo maka-test drive ng maayos. Ito yung dinadaanan ko araw-araw pagpunta trabaho. Diba? Kawawa itong motor natin pag ito lagi ginagamit natin. Kawawa din bulsa pag traffic. Mas makonsumo sa gas. So halos ilang kilometers na din yung tinakbo ko dito. At okay naman yung mga performance nya dito sa bearing. Napaka smooth. Kasi tatlo pa naman yung lahat ng bearing dito sa front and rear ay talagang pinalitan ko na ng bago. Okay naman, smooth yung arangkada nya. Meron lang akong napansin dito sa medyo may dragging konti. Duda ko naman itong chain natin kasi medyo maluwag siya sa sprocket eh. Kailangan natin palitang kailangan talaga kasi nakita nyo naman dun sa lock nya na napigtas. Tapos malaki talaga yung play dun sa sprocket. Grabe traffic Hindi pa naman ako nakapag-gas. Sunog itlog na ito pag ganitong traffic.
Ito sa motor pala natin, nilagyan ko ng foam para ma-absorb niya yung init na galing sa makina, hindi direkta sa tangke, para matagal din bago uminit ang betlog. Smooth, oh. Paliitin lang talaga yung chain natin. Sa mga tropa kong naka-super 4, pwede kayong magpagawa sa akin ng pag nag-click yung shock nyo, front shock, mura lang, budget meal lang, para sa tropa. Meron na din ako gamit, bumili ako sa Lazada, okay naman. Bago ko binili yung tools na yun, nag-review muna ako dun sa comment section at okay daw yung quality ng tools na yun, kaya pwede na tayong magkalikalikot sa ating motor. Hindi na ako laging humihiram sa kapitbahay. Nakakahiya na. At saka investment na rin yun, di ba? Ayos, problema lang natin, chain. Bili ulit tayo dun sa Lazada. Grabe. Check natin nga mamaya. Mamaya i-washing ko to. Problema ko pa rin yan, oh, naglilik. Ako na din mag-aayos yan. Napanood ko yung video pa ulit-ulit doon sa YouTube. Ayun. Ito medyo hindi ko makapit eh. Kailangan natang i-bleed pa eh. O kaya napasukan ng grease, kaya ganon. Diyan medyo hindi makapit eh. Ako na din gumawa dito. Dami kong ginawa dito. Ito pinalitan ko din. Nilagyan ko ng ganito, oh, para hindi diretso sa betlog. Ano pang nagawa ko dito? Ito, mga tagal na yan. Ammo box. Tsaka pinalitan ko din pala yung dito, bearing. Ang tawag doon, ball race bearing ba or knuckle bearing tawag dyan. Ako din nagpalit. So ayos. Pag ginagawa ko pala, pagka patay ko ng makina, ito muna, hindi ko dinedirektang i-off dito. Sabi ng tropa ganun daw, para mag-circulate pa yung coolant, para mapalamig pa bago mamatay. Alright.